Panginoon, pinupuri at sinasamba ka namin. Salamat sa panibagong araw na ipinagkaloob mo. Salamat sa mga biyaya na patuloy mong binibigay. Salamat sa pagkakataong itong na kami ay muling matututo. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkakasala at pagkukulang. Tulungan niyo po kami na magkaroon ng bukas na isip at puso upang lubos namin maunawaan ang aming mapapakinggan sa araw na ito. Bigyan mo po kami ng karunungan na sa ganon ay magamit namin ang mga ito sa aming buhay. Salamat po muli at ikaw nawa ang maluwalhati sa lahat ng mga gawain na aming mapagtatagumpayan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. At magpuri, itaas ang ngalan ng Panginoon. Sa Kanya tayo bawi, ipagdiwang ang paghari ng Diyos. Luluhod ang sandaigdigan, ang mga langit at lupa. Papahayag siyang Diyos na dakila. Isigaw sa lahat ng dako, makinig ang mga nilalang. Kay Jesus tayo ay sumuko, mapabilang sa Kanyang kaharian, at mapabilang sa Kanyang kaharian. Itaas ang ngalan ng Panginoon. Sa Kanya ay umawi, ipagdiwang ang paghari ng Diyos. Luluhod ang sandaigdigan, ang mga langit at lupa. Si Jesus ay ipapahayag, siyang Diyos na dakila. Isigaw sa lahat ng dako, makinig ang mga nilalang. Kay Jesus tayo ay sumuko, at mapabilang sa Kanyang kaharian, at mapabilang sa Kanyang kaharian. Siya ang ilaw ng ating bayan, ang tubig at tinapay
maglina at magpuri. Itaas ang ngalan ng Panginoon, sa Kanya ay umawi. Ipagdiwang ang paghari ng Diyos. Luluhod ang sandaigdigan, ang mga langit at lupa. Si Jesus ay papahayag, siyang Diyos na dakila. Isigaw sa lahat ng dako, makinig ang mga nilalang. Kay Jesus tayo ay sumuko at mapabilang sa Kanyang kaharian. At mapabilang sa Kanyang kaharian. Mapabilang sa Kanyang kaharian. Habang hindi karapat-dapat pagkukulan ng habag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanan, nasuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Iyakap mo ako sa aking karunihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan, O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsay di nabahiran ng kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Giba sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Ang walang salang malulubos ang umako ng parusang nararapat sa akin. Anong habag sa tulad ko'y ikaw at ang iyong katwiran, at ako'y patawarin. Iyakap mo ko sa aking karunihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Iyakap mo ako sa aking karunihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan, O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsay di na
sukdulang biyaya mo. Good morning, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Today is Sunday at salamat at purihin natin ang Panginoon dahil magsama-sama na naman tayo sa isang linggo gawain ng Panginoon. At sa umagang ito, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Lalong-lalo na po sa mga kapatiran natin dyan sa Baguio City, sa Pasay, sa Las Piñas, sa Bacoor, sa Bohol, sa Negros, sa La Union at sa lahat ng sulok ng ating bansang Pilipinas at sa buong mundo na nakikinig ng gawain na ito ng Christ Appointed Jesus. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa inyo. At dadako na po tayo sa pag-aaral ng salita ng Panginoon at inanya ko po ang bawat isa sa atin. Buksan natin ang ating Biblia sa Matthew chapter 11 verse 16 to 30. Matthew chapter 11 verse 16 to 30. Na dito po natin kukunin ang ating pag-aaral sa umagang ito. Kung nandiyan na po sila, babasahin ko na po sa Tagalog. Sabi dito, datapwat saan ko itutulad ang sanlaying ito, ito gagaya ng mga bata na nakaupo sa pamilihan at tumatawag sa kanilang mga kasama. At sinabi kami, nagpatutog ng plota sa inyo, at kayo hindi sumayaw. Kami ay nagdadalamhati sa inyo, at kayo ay hindi nanagod, sapagkat si Juan na hindi dumating na kumakain ni umiinom at sinasabi nila siya ay may diablo. Ang anak ng tao ay dumating, kumakain at umiinom at sinasabi nilang masdan ng isang taong matakaw at isang manginginom ng alak, isang kaibigan ng mga publikano at mga kasalan. Datapwat ang karunungan ay pinawalang sala ng kanyang mga anak. Sa gayon nagsimula siyang sumbatan ang mga lungsod na kung saan ang marami sa kanya ay makapangyarihan, mga gawa ay ginawa dahil sila ay hindi nagsisi. Sa aba mo, Corazin, sa aba mo, Bethsaida, sapagkat kung ang makapangyarihang mga gawa na ginawa sa inyo ay nagawa sa Tero at Sidon, sila ay nagsisi na sana matagal sa damit na sako ang mga apo. Datapwat sinasabi ko sa inyo, ito ay magiging higit na magaan para sa Tero at Sidon at araw ng paghuhukom kaysa para sa inyo. At ikaw, Capernaum, na ikaw ay nagmataas hanggang sa langit, ay may bagsak sa impyerno sapagkat kung ang kapangyarihan, mga gawa ng nagawa sa iyo ay nagawa sa Sodoma at ito sana ay minatili pa hanggang sa araw na ito. Datapwat sinasabi ko sa inyo na ito ay magiging higit na magaan para sa lupain ng Sodoma sa araw ng paghuhukom kaysa para sa iyo. At sa panahong iyon, si Jesus ay sumagot at nagsabi, aking pinasalamatan kita, O Ama, Panginoon ng langit at lupa, dahil itinago mo mga bagay na ito mula sa mga marurunong at matatalino at naipahayag ang mga ito sa mga sanggol. Maging gayon nga, Ama, sapagkat ngayon ito ay nakalulugod sa iyong paningin. At ang lahat ng mga bagay ay binigay sa akin ng aking Ama. At walang taong nakakilala sa anak, kundi ang Ama.
Hindi nakilala ng sinumang tao ang Ama, maliban ang anak at siya kung kanino ang anak ay pinapayag siya. Lumapit sa akin lahat kayo, nagpapagal at nabibigatang lupa, at bibigyan kayo ng papahinga. Pasanin ang aking pamatok sa inyo at matuto sa akin, sapagkat ako ay maamo, mapagpakumbaba sa puso at kayo ay makakasumpong ng kapahingahan sa inyong kaluluwa. Sapagkat ang aking pamatok ay malambot at ang aking pasanin ay magaan. Salamat po sa pagbasa ng salita ng Diyos at tayo po ay patuloy sa presensya ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. O dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat, Lord, salamat po sa pribileyo at pagkakataon na kayo po ay kasama namin sa gawain na ito. Father God, dalangin namin na samahan niyo kami ng iyong banal na Espiritu. Patuloy kayo po, Panginoon, ang manguna at mag-ari sa kalagitnaan ng bawat sasa. Father God, nawa ang biyaya mo, Panginoon, sa inyong mga salita, ang tunay na mayahayag sa umagang ito. Bigyan mo kami ng karunungan, kaunawaan, at sa lahat po, Panginoon, na aming pag-aralan, magbigay ito ng kalakasan at gabay sa araw-araw na nababago. Hindi kami nananangan sa sarili naming karunungan. Pagkos, Panginoon, nagpapasakot kami sa inyong kapangyarihan. Let your Spirit be in the midst of us, O Lord. Let your grace and your mercy be upon your people, O Lord. Maging po, Panginoon, ang iyong mga salita na aming pagpalay-balayan, pagpalain mo ito po, Panginoon. At dalangin po, Panginoon, sa lahat na nakikinig sa gawain na ito, Father God, masumpungan nila ang kapayapaan, kagalakan, pagpapala na nagmumula sa iyo. Salamat muli po, Panginoon, sa pribileyo na binigay niyo sa amin. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ng Panginoong Jesus na iyong anak namin mapagiging. Amen. Amen. At talapakan natin ang Panginoon. Praise the Lord. Hindi po, isang napagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. At sa lahat po na mga kapatiran natin na nakikinig sa gawain na ito. At ang ating pag-aaral ay kinuha natin sa Matthew 11, chapter 16 to 30. Ang pamagat po ng ating aralin sa umagang ito, mga minamahal, the yoke on you. The yoke on you. Ang pamatok ng Diyos ay nasa inyo. Mga minamahal, mga kapatid ko, alam natin ang mga kabataan ay likas na. Gustong-gusto nila na maglaro ng maraming mga games. At dito nababasa natin sa verse 16 to 17 na tinutukoy na ito ay henerasyon. No? This generation, the children, no? This generation, ito po yung mga tao of the Lord's Day na alam natin na nireject nila ang Panginoong Jesus. Kaya sabi dito sa binasa natin, sabi ng mga bata, kami ay nagpatugtog ng flota sa inyo at kayo hindi sumasayaw. Kami ay nagdalamhati sa inyo at kayo hindi nananakot. Ito po ay tumutukoy sa mga Israelite na nireject nila ang salita ng Diyos. But it also speaks of humanity in general. Excuse me.
Incorporated. So, mga minamahal, ito po ay ating henerasyon. This is our generation. So, ano kaya ang mga laro na nilalaro natin nung tayo po ay maliliit pa? Kadalasan po yung mga bata ay nagkakaroon po ng pagtatalo kung ano ang klase ng kanilang lalaroin at kung sino ang magiging leader. At minsan, nagtuturoan kung sino ang magkukuha ng katauhan ng isang pare pag sila po ay naglalaro ng bahay-bahayan o kasal-kasalan. At marami pang mga laro na bago maglaro, talagang may argumento muna, no? Ganon ang mga bata pag naglalaro. Today, mga minamahal ko, mga kapatid ko, ang mga kabataan ngayon ay masasabi natin napaka-spoiled. No? Sila ay sunod sa layaw. Hindi katulad ng mga kabataan noon. Kasi yung mga kabataan ngayon, ini-expect nila everyday, meron silang bagong laruan, meron silang bagong video games, at sa lahat, gusto nila masusunod kung anong mga kaparaanan at gusto nila na gagawin sa kanila. Kaya sa umagang ito, mga minamahal, ang teksto po natin ay naglalarawan ng mga kabataan na very spoiled. Huh? Sunod sa layaw ng mga kabataan at hindi sila mauutusan. We cannot please them. Walang ibang mga bagay na makagawang maging masaya sila ng matagalan kasi madali sila mabagot. Madali sila mabagot at gusto nila paiba-iba yung kanilang mga lalaro. At sad to say, mga minamahal, mga kapatid ko, ito po ay naglalarawan ng mga henerasyon sa kasalukuyan sa araw na ito. And even some people sa loob po ng iglesia. Even some people in the church. They cannot be pleased. Hindi sila mapakiusapan o hindi sila masasabihan. It is too warm or too cold in here. No? Maligamgam, mainit, malamig. Pag si pastor ay nagsisermon, sasabihin ang sermon ni pastor, pakahaba. O kaya minsan man, ang sermon ni pastor, maiksi. Kadalasan po, makitaan na nagreklamo, no? In their spirit, patungkol, no? Sa pagayag ng salita. May isang grupo ng mga kabataan na kumakain sila ng hamburger at may sauce. At napadaan sila, nakikita nila ang lolo nila na nakatulog. Ang ginawa nila, pinaglaruan nila yung sauce ay ginawang bigote na sa
sa mukha po ng kanyang lolo, at ang kanyang lolo nang nagising ay naglalakad siya, nagpupunta sa mga iba't ibang mga parte ng bahay nila at ang lahat nakatingin sa kanya at tumatawa. At lumakad ko si Lolo papunta sa labas at sinasabi niya sa sarili niya, bakit kaya itong mundo na ito ay nakakatawa. Sad to say, mga minamahal, mga kapatid ko, some Christians are like that. Yung ibang mga Kristiyano ay katulad na nakakatawa. At alam natin that we need their attitude to be adjusted. There must be adjustment in their attitude. But today, mga minamahal, mga kapatid ko, ang Panginoong Yesus ay nagsasalita about His ministry and the way He was rejected by His own people. Sinasabi ng Panginoong Yesus na yung mga Israelite ay they rejected Him, and He is speaking about His ministry. At itong mga taong ito ay nagkakaroon ng pagdududa sa lahat ng mga sinasabi ng Panginoong Jesus. At binanggit rin dito about John the Baptist sa ating mga talata. Sa verse 18 to 19, sabi dito, sapagkat si Juan hindi dumating na kumakain ni umiinom at sinasabi nila siya ay may diablo. At ang anak ng tao ay dumating na kumakain at umiinom. At sinasabi nilang masdan ng isang taong matakaw at isang manginginom ng alak, isang kaibigan ng mga publikano at makasalanan. Datapwat ang karunungan ay pinawalang sala sa kanya mga si John the Baptist po ay dumating upang ihayag ang repentance, no, ang pagsisisi na seryosohin ng mga Israelite ng panahon na yon. At ang Panginoong Jesus ay dumating upang initiate, no, yung kanyang mensahe ng pag-ibig at pag-asa. Pero may mga tao na hindi rin nagugustuhan. At sinasabi nila, and they call the sinless Son of God at drunk. No? Sa binasa natin sa verse 19, no? Ay manginginom, inom ng alak. Ang katotohanan na likas sa tao pag hindi niya gusto na marinig ang isang mensahe, ay sasabihin niya, lahat ng sinasabi ng mensahero ay hindi mabuti. Ang iba naman have made up their mind, they do not want to be saved. Ang iba naman ay kahit na bahagi na ng salita ng Diyos, kung ayaw naman makinig at ayaw nila maligtas, no, sa sinasabi mo. And so, they spend their time picking Christian apart. No? Yung kanilang oras ay ginugugol nila, no, sa takbo at kinang ng mundo na nagmamagnet sa kanila. Pero mapapansin natin, ang Panginoong Yesus ay patuloy na gumagawa ng kanyang ministry. Sabi sa verse 20-24, sa gayon ay nagsimula niya ang sumbatan ang mga lungsod kung saan
Ang marami sa kanya makapangyarihang gawa ay ginawa dahil siya hindi nagsisi. Saba mo, Corazin, saba mo, Betsaida, sapagkat ko ang makapangyarihang gawa ng ginawa sa inyo ay nagawa sa Tero at Sidon. Sila ay nagsisi na sana na matagal sa damit na sako at mga apo. Datapat na sabi ko sa inyo ito, magiging higit na magaan para sa Tero at Sidon sa araw ng pag-uukom. Kaya para sa inyo, at ikaw, Capernaum, na siyang nagmamataas sa langit, ay may babagsak sa impyerno sapagkat kung ang makapangyarihang gawa na gawa sa iyo ay nagawa sa Sodoma, ito ay manatili pa hanggang sa araw na ito. Datapat sinabi ko sa iyo na ito ay magiging higit na magaan para sa lupain ng Sodoma sa araw ng pag-uukom kahit sa para sa iyo. No, so dito makikita natin ang Panginoong Yesus ay dumating upang sabihin ang paghukom sa mga syudad na that they rejected Him. He said, Sodom and Gomorrah will have a lighter judgment than those who place who work miracle that rejected Him. Mga minamahal, mga kapatid ko, we are not only judged for sins committed, but for light rejected. No, yung salita niya ay inewan natin, no? Yun ay isang kasalanan. So itong mga syudad na ito, they rejected the Lord face to face kasi pinali siya nga doon eh. In the light of sign and wonders and miracle, kahit na nagpagaling siya, nakita yung mga himala doon, pero hindi pa rin sila naniniwala. Sabi ng Panginoong Yesus, yung pag-uukom ay darating someday, ay napaka-severe doon sa mga tao na they rejected yung ebanghelyo, yung gospel, kahit na paulit-ulit ay sinishare sa kanila. No? Kaya kahit na maraming opportunity na marinig nila ang salita, ang ebanghelyo ng kaligtasan, pero nababasa natin na they rejected the word of God. At makikita natin no na merong shift no doon sa katawan ng Panginoong Yesus sa verse 25. Sabi niya, at sa panahon iyon si Jesus ay sumagot, nagsabi, aking pasalamatan kita, O Ama, Panginoon ng langit at lupa, dahil itinago mo ang mga bagay na ito mula sa marunong at matatalino, at naipapahayag ang mga ito ng mga sanggol. So dito po, makikita natin na ang Panginoong Yesus ay nagsisimbula manalangin para sa mga tao. At ito po ay naiiba doon sa binasa natin, no? Sabi niya, darating na yung pag-ukom doon sa siyudad na yun na nireject siya. At sa verse 28 to 30, doon sabi dito, lumapit sa akin lahat kayo nagpapagal at nabibigitang lubha at bibigyan kayo ng kapahingaan. Pasanin ang aking pamatok sa inyo at matuto sa akin, sapagkat ang aking pamatok ay malambot at ang aking pasanin ay magaan. So dito, naiibang pronouncement, no? Yung sinabit ng Panginoong Yesus. Una, ang pananalita niya ay sumusumpa, bigay ng sumpa, ng curse. Then suddenly,
ito into prayer, naging panalangin, and the Spirit is like walking out of the dark into the light. Sa kadiliman at patungo doon sa kaliwanagan. So ito yung lingwahe na masabi natin na matalim na kabaligtaran doon sa naunang verse na ating binasa. Kasi may curse, may judgment. What the Lord is doing is turning the corporate level to individual level. No? From sa kapangkalatan, dito ngayon ay tinutukoy niya sa iisang katauhan ng isang tao. Now, in spite of stern message falling on the deaf ear of the mostly unbelieving generation, a great invitation is still given at the end. No, kahit na in spite na maraming mga tenga nagbibingian at hindi naniniwala, yung henerasyon na yon ay patuloy na ang Panginoong Yesus ay do invitation. No? I-invite ng salvation para sa sangkatauhan. At hanggang ngayon, no? Still at the end, yun pa rin po ang nais ng Panginoon. Ayaw niya po na the people will perish, kundi ang Panginoon, ang mga tao ay tumilikod sa kasalanan at mabigyan ng buhay na walang hanggan. You have to send out a lot of invitation to get you to come. Now, sometimes, ito rin nangyayari sa atin. Marami tayong in-invite, marami tayong sinusibihan, mga kaibigan, mga kapitbahay. Yung iba, nagsasabi, pupunta, pero hindi naman dumadating. Yung iba naman, sabihin na ayaw, dahil may gagawin, maraming mga excuses, at hindi makakarating kahit ano pang ang invitation mo. Pero subukan mo, invitation mo, pagkakainan, ayun, 100% ang attendance. No? So, nakakalungkot, mga minamahal. Pero ito ang katotohanan that even of something positive like yung sabi ko nga pagandaan o mga kasalan o birthday o ano mga event, no? Ay pag in-invite natin ay pupunta at ay kasama pa. Pero pagka in-invite mo punta sa church, oo, pero hindi darating. O kaya minsan, mag-aalibay na may malagang gagawin o maglalaba. No, maraming mga excuses. Kaya makikita natin na kukunti lang talaga ang pupunta sa bahay po ng Panginoon. O kaya marami ang konti ang dumadalo sa mga Bible study. Even po nakakalungkot, kukunti rin ang dumadalo sa mga prayer meeting. Karamihan sa atin ay hindi tumutugon sa pagtawag ng Diyos. Ang pagtawag ng Diyos sa atin ay He give a great invitation to all of us. And yet, the invitation must be given even as Jesus gave it. So, kahit ganoon po ang tato ng tao sa atin, manatili po tayo na magayag pa rin ang salita ng Diyos kasi ang Panginoong Yesus, even na nireject na siya, ay i-continue yung kanyang ministry at ang invitation niya sa mga tao to have repentance at magkaroon ng buhay na walang hanggan. So dito po sa binasa natin, mga minamahal, mga kapatid ko, ang pag-iimbitahan ng Panginoong Yesus sa bawat isa sa inyo ay upang masumpungan
ninyo ang kapahingahan. That you have a total rest. How many of us, in the midst of us, need rest? Ilan ba sa atin na kailangan natin magpahinga? But here, mga minamahal, it is talking about a different kind of rest. Ito yung pagkapangyayaan ng iyong kaluluwa. We will have an inner restlessness and turmoil, desire to find peace. Lahat na tao ninanais na mayroong kapayapaan palagi sa kanyang buhay. Merong contentment, merong serenity sa araw-araw ng kanyang buhay. At karamihan ay sinusubukan na punuin yung mga kakulangan sa buhay ng isang tao, sa isang lugar, sa isang bagay. No, yung kakulangan sa puso natin minsan ay hinahanap natin sa tao, hinahanap natin sa lugar, hinahanap natin sa isang mga bagay, hinahanap natin sa mga activities na ating ginagawa sa araw-araw. The codependent looks to a person to fulfill what only Jesus can provide. Yung iba ay bibili at bibili ng mga bagay para mapunuan sa kanyang buhay. At sinusubukan na magiging masaya doon sa kanyang binili. Ngunit sa totoo lang na yung pangangailangan natin sa buhay natin, hindi natin kailangan bilhin, kundi ito ay binibigay ng Panginoon ng libreng-libre sa bawat isa sa atin. The church often moves frequently from church to church, trying to find fulfillment in the place or in these people. No, yung para silang mga grasshopper, no? Talon-talon from church to church. Naghahanap na mapupunuan ng lugar, ng tao, even ng pastor. Ayoko kay pastor, dito na ako kay pastor. No? Parang butterfly, lipad-lipad, dapo-dapo, sa lahat na dapo. Yung ibang tao ay lumilipat sa ibang mga syudad, no? City to city. Yung iba naman tao, palipat-lipat rin ng trabaho at naghahanap ng wala kasi wala namang contentment sa kanyang paghahanap. So, ano bang hinahanap ng isang tao pag ganito? Na parang tipaklong na talon-talon. Alam natin na ang Panginoong Hesus lamang ang makapagbigay ng ating mga pangangailangan at mga bagay na ating hinahanap sa ating mga buhay. Others stay as busy as possible. Yung iba naman, busy-busyhan. And then, magtataka sila, bakit hindi ko nasusukungan ang kapahingahan? Ligaga pa rin ako.
Mga minamahal, mga kapatid ko, pansinin natin yung salitang rest. Pahinga, kapahingahan. Ito po ay sinambit ng 2 beses dito sa verse na ito. And I believe na ito po ay tumutukoy sa dalawang magkakaiba na ibig sabihin ng pahinga. It is talking about 2 different kinds of rest. There is rest. Nung sinabi niya, come, and I will give you rest. Lumapit at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. At pangalawa, take and you will find rest. Sa verse 28, ang tinutukoy niya na kapahingahan sa ating kaluluwa ay yung kaligtasan. The rest of salvation. Rest from labor. Pahinga tayo sa paggawa. Pahinga tayo sa mga burden na sinabi dito sa verse 28. Sabi niya, lumapit sa akin dahil kayo nagpapagal at nabibigatang lubha at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Nabibigatan lubha. Rest from labor. Rest from burden. Ito po ay tinutukoy dito sa verse 28, yung labor, nagpapagal, nagtatrabaho. Those working for their salvation, trying to earn their way to heaven, to save themselves. In those days, the Pharisees made salvation about keeping commandment. Nung panahon na yon, yung mga Pariseo, pag sinunod mo yung batas, yung commandment, ay meron kang kaligtasan, yung kautusan. And doing things, at gagawin mo ito. Do this, do that, do this, do that. No? Gawin mo ito, gawin mo ito. Upang magkaroon ka ng kaligtasan. Ngunit ang Panginoong Yesus, sabi niya, kung ikaw ay, if you are tired of trying, then try trusting. Kung ikaw ay napapagod sa pagsubok o sinusubukan mo ang lahat ng mga bagay, subukan mo naman magtiwala sa Diyos. Marami ang nagpapagal at sa uli nagiging bitter, no, na klase ng tao kasi yung mapait rin na makaranasan ang naranasan sa pagtatry and try. Walang masama sa in-trying. Kasi nga, may kasabihan nga, try and try until you succeed. Or try and try until you die. So many of us are trying to labor na walang guidance ng Panginoon at doon sa dulo, naging bitter tayo kasi puro mapapait na karanasan ang ating naranasan. To turn over a new leaf or drop a bad habit. But in their own strength and by their own determination. Kasi sa pansariling kalakasan at sariling karunungan. What a restless fight that will be. We need supernatural power to live above the natural. Yung iba sinasabi nila, linisin ko muna ang aking buhay, and then
lalapit na ako sa Panginoong Yesus. Pero ang paglapit natin sa Panginoong Yesus, wala siyang kinikilingan. Mabuti ka, makasalanan ka, you are welcome, much welcome. Sabi nga ng ating pag-aaral last Sunday, Jesus the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Him. Walang ibang daan sa kaligtasan kundi ang Panginoong Jesus. Kaya nararapat na tayo po ay patuloy na lumapit sa Kanya. Ngunit yung iba naman, sinasabi nila, I would say, but I know I could not live it. Gusto nila maligtas, pero hindi naman sinasabi nila na hindi nila maipamumuhay. Yung isang pamumuhay na katulad ng Panginoong Yesus. So again, mga minamahal, ay tinutukoy dito ang ating pagpapagal, yung ating labor, yung ating pagtatrabaho. Sa ating pag-iisip, yung mga kaisipan natin ay makamundo. Kasi yun lang ang sinusunod po, no, ng ating laman. What the world is telling us to do. Of course, you cannot leave it. No, hindi natin mapamuhay katulad ng Panginoong Yesus. Kasi hindi pa naman tayo perfecto. But the Spirit can live it in you and through you. Ngunit, through the Spirit, yung banal na Espiritu, ay tayo po ay makapamuhay na katulad ng Panginoong Yesus. At yun ay magagawa sa sarili nating mga buhay. It is also an invitation to the burden na magkaroon po ng restoration. No? Your burden is not too big for our God na hindi niya tugunin at bigyan ng lunas kung anumang burden, kung anumang mga kabalisahan natin sa ating mga buhay. Kaya patuloy na nag-aanyaya ang Panginoon sa atin. Come to me. No? So, yung word na pagpapagal, yung labor, yung salvation natin, hindi natin pinagtatrabahuan. Ito ay libre, nakaloob ng Diyos sa atin. Yung pangalawang salita ay heavy laden, nabibigatan, lubha. Yung pagpapagal natin, makikita natin ay isang active. Ngunit yung heavy laden, nabibigatan lubha, ay isang passive. Somebody has laid something on you. Yung kabigatan mo ay sinalo na yan 2,000 years ago ng Panginoong Yesus. Somebody umako ng ating mga kasalanan at tumantong sa kamatayan niya doon sa krus ng Kalbaryo upang mahugasan at magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Somebody has laid something on you. Your great burden, inako na yan ng Panginoon. Kaya in context po, I believe Jesus is talking about yung guilty tayo sa ating mga pagkakasala. Ang kasalanan ay nagiging mabigat at nagiging burden na. At hindi na makakaya ng tao na yung kabigatan ng kasalanan ay patuloy na nananaan sa kanyang katauhan. Ngunit mga minamahal, mga kapatid ko, ang Diyos po, kayang-kaya niya po na akuin. Kayang-kaya niya na ihip, yung bigat ay kanyang saluin kahit maliit niya na finger.
Yun po ang sinasabi sa verse 28 na sabi ng Panginoong Yesus, lumapit ka sa akin at kayo napapagal at nabibigitang luba at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Sa verse 29, sabi niya, pasanin ang aking pamatok sa inyo at matuto sa akin, sapagkat ako'y maamo at mapakumbaba sa puso, at kayo ay makasusumpong ng kapahingahan sa inyong kaluluwa. Ito po ay kapahingahan ng kaligtasan ng ating kaluluwa. But this is the rest of total surrender. Tayo po ay sumuko sa Panginoon. Maraming mga Kristiyano at would have to admit, today, I have come to Jesus for the rest of salvation, but why do I still feel restless? Tumanggap na sa Panginoong Yesus, pero aligaga pa rin. Maraming kabalisaan na nangyayari sa kanyang buhay. Mga minamahal, mga kapatid ko, maaari po, kailangan pa natin na mas malalim na pagkakaunawa natin sa kapangyarihan natin, na ito po ay nagmumula sa ating buong pusong pagsuko ng ating buhay sa Panginoon. Alam natin na without God in our life, hindi natin makakaya. Kaya lahat ng ating mga burden, yung ating mga bigat sa ating mga buhay, suko natin, surrender natin ito sa Panginoon. There is a difference between the rest that Jesus gave and the rest that we have to find. Anong ibig sabihin nito, mga minamahal ko? Sabi sa Romans 5:1, being justified by faith, we have peace with God. We are being justified dahil sa ating panampalataya, kaya meron tayong kayapaan sa presensya po ng Panginoon. Sabi niya pa sa Philippians 4:7, the peace of God passeth all understanding. Yung kapayapaan ng Panginoon, ito po ang magbibigay ng kaunawaan sa bawat isa sa atin upang ang lahat ng mga bagay ay maunawaan natin. That all things work together for good for those who love God. So dito makikita natin na mayroong pagkakaiba between peace with God and the peace of God. Peace with God comes at salvation. Yung kapayapaan sa Diyos ay dumating dahil sa kaligtasan. As the whole separation between us, yung pader po ay natumba na, yung belo po ay napunit na, at wala nang hadlang sa ating relasyon sa Panginoon. Until salvation, I was the enemy of God. Noon tayo po ay kaaway ng Diyos, but now we are at peace. Ngayon ay meron ng kapayapaan sa buhay natin kasi nasa pamilya na tayo ng Panginoon. Amen na po. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise the Lord. But the peace of God is different. Sa verse 29, na binasa natin, merong tatlong hakbang upang mahanap natin ang kapayapaan sa Diyos. So kanina, sinabi natin, dalawang
kapahingaan ang masusungan natin sa Panginoon. At ngayon, mga minamahal, yung 3 steps to finding the peace of God. Paano natin mahanap ang kapayapaan ng Diyos? Unang-una po, merong desisyon. Merong desisyon na mangyayari sa ating mga buhay. Sabi ng Panginoon, take my yoke upon you. Kunin mo ang pamatok ko para sa iyo. Mga minamahal, mga kapatid ko, we must take upon ourselves the yoke of Christ. The yoke's on you. Yung pamatok ay nasa iyo. Binigay na ng Panginoong Yesus upang masumpungan natin ang kapahingahan. Ang pamatok ng Diyos ay nasa iyo na, mga minamahal ko. It is not familiar today. But everyone that they knew what Jesus was talking about, they all had oxen, the plow, and around their neck was a yoke. Diba yung mga oxen, para magararo doon sa taniman, ay lalagyan niya ng singkaw, no? Ng yoke. No? Sila ay under doon sa kanilang master. Jesus says, I will remove your yoke of sin. Sabi ng Panginoong Yesus, tatanggalin ko yung pamatok ng kasalanan sa iyo. Ngunit, ito ay papalitan mo ng pamatok na nagmumula kay Kristo. Lahat tayo po ay naglilingkod kahit sinong tao. We all serve someone. It might be God or some people we are serving. Some say they just want to do their own thing. Yung iba sabihin nila, pabayaan mo na ako, gagawin ko yung gusto ko. But we cannot pour the answer to someone. Yung iba naman, ang pagpili nila ay maging rebelde, hindi lang sa kanilang magulang, kundi sinasabi nila, walang ibang tao na makapagsabi sa akin kung anong gagawin ko. Kaya, ginagawa nila kung anong gusto nila. Walang makapagsabi kung ako ay pupunta sa church o mag-join ako sa service. Even si pastor, hindi makapag-please sa akin na napupunta ako doon. Ang katotohanan, mga minamahal ko, mga kapatid ko, maging alipin na kayo ng kasalanan. Until na kayo po ay mapapalaya. At ito po ay nangangailangan ng isang desisyon. Kaya kung gusto mo masumpungan ang kapayapaan ng Diyos, ang pamatok ng Diyos sa iyo, ay magkakaroon ka nawa ng isang desisyon. You decide yourself if you're gonna serve Jesus or paglilingkuran mo pa rin ang iyong sarili. And there is no rest in the latter. Alam natin na walang kapahingahan pag ang iyong sarili kasi maraming kabalisaan ang darating sa iyo. Jesus says, lose the yoke of sin and then take on my yoke. Yung pamatok ng kasalanan, alisin natin at papalitan natin ang pamatok ng Panginoong Yesus. Baka sabihin natin anong klaseng deal, no, ng Panginoon. Sa verse 30 sabi niya, sapagkat ang aking pamatok ay malambot
at ang aking pasanin ay magaan. His yoke is easy. Ang pamatok ng Panginoon ay malambot. Ibig sabihin, ito po ay kasyang-kasya. No, it will fit, no? It will fitting. Kasyang-kasya po sa pamatok natin. Kasi ito po ay sukat na sukat, no? Tailor-made para po sa buhay ng bawat isa sa atin. Kanya-kanya tayo eh, no? So itong pamatok natin ay ginawa ng Diyos accordingly sa bawat isa sa atin. At ito ay sukat na sukat, tailor-made para po sa buhay ng bawat isa sa atin. Hindi po ito isang pabigat para sa ating mga liig. Kasi sabi niya nga, yung pamatok ko ay malambot. Kaya fit na fit, no, sa ating mga liig. At ang kanyang burden is light. Ang aking pamatok ay malambot, ang aking pasanin ay magaan. No, yung pasanin ng Panginoong Diyos ay magaan, is light. Saan nagmumula ang idea na ito na ginagawa ng Diyos? Na minsan ang mga tao dahil lumalayo sa Diyos ay naranasan nila naging miserable ang kanilang mga karanasan. This is the mindset of any Christian. Sinasabi, kung ako ay susuko sa Diyos, sigurado may sasabihin siya, may gagawin pa ako. Kaya ayokong gagawin yun. Ayokong sumuko. Yung iba na, I want to testify that I have been walking in God's will for about 30 years. Yung iba naman, gusto nila mag-witness, mag-testify about the goodness of God, no, sa kanilang buhay. For example na po sa akin, within 30 years na nagiging Kristiyana po, maraming kabutihan ng Diyos ang nangyari sa aking buhay. No, ay kasama doon yung taas-baba, mataas at mababa. Lahat-lahat ng mga bagay, no, nangyari sa aking buhay. Pero ito ngayon, buhay na buhay. At kinagamit ng Panginoon sa kanyang karya. So you see, mga minamahal, mga kapatid ko, hindi natin mamalayan na ang buhay pala natin ay pwede nating gawing testimony sa ibang tao. Merong kagalakan, merong fulfillment. Anywhere you go, masasabi natin na perfecto kasi yung pamatok na binigay sa atin ng Panginoon ay kasyang-kasya. Ay fit na fit sa atin. Tailor-made, no? Sukat na sukat yung paggawa niya para sa bawat isa sa atin. Na tayo po ay mamuhay for the glory of God. At masasabi natin, what a peace! Ang klaseng kapayapaan na merong kapahingahan na binigay sa akin ng Diyos because sa isang desisyon to follow God. So kung gusto natin masumpungan ang kapayapaan ng Diyos, kailangan tayo magkaroon ng desisyon. Mag-decide tayo, mga minamahal. Sino ba ang ating sundin? Sino ba ang maging master ng ating buhay? Ikaw pa rin ba? O ang Panginoon?
So you come out with a decision, a right decision. Pangalawa, there must be a development. Upang may kapayapaan ng Diyos, merong pagbabago, merong development, merong proseso, merong mga bagay na ating naranasan. Kung kailangan mamatay, kasi namatay naman spiritually dati yung ating mga kaluluwa kasi kasalanan tayo. Kung kailangan may suko, kung kailangan may itatabi, gagawin natin. There must be a development. Kaya sabi ng Panginoon, learn from me. Merong mga bagay na mga proseso na minsan masakit, mahirap. Kasi gusto ng Panginoon na matuto tayo eh. We learn from Him. Whatever experiences we experience in our life, then make it a stepping stone to succeed. Magiging aral sa bawat isa sa atin upang ma-develop natin na ang buhay natin ay mabuti. Sabi ng Panginoong Hesus, matuto kayo sa akin. Learn of me. Ibig sabihin, mga minamahal, mga kapatid ko, we must follow His example. Susundin natin ang Panginoon bilang halimbawa sa ating buhay. He is meek. Maamo ang ating Panginoon. And lowly. At mapakumbaba. That is humility. That is humble. Unselfish life. The most miserable people on the earth are those who think only of themselves. Tandaan natin yan, mga kapatid, mga minamahal ko. Yung isang miserableng tao sa mundong ito ay yung mga tao na palaging iniisip lamang ang pakinabangan ng kanyang sarili. Yung para lang sa kanyang sarili. Ako na lahat. Truly, the way to spell joy. Kung alam natin, spell out ang salitang joy. G-O-Y. J stand for Jesus first. Yung joy, yung J, yung joy mo ang Panginoong Jesus. Yung O, others. Yung ibang tao, yung kagalakan mo, yung ibang tao na makasama mo. Una, ang Panginoong Jesus, yung ibang tao, at ang why po, yourself last. So, panghuli, makikita natin, mga kapatid, mga minamahal ko, yung kagalakan natin, ang kagalakan natin, una, ay ang Panginoong Jesus. Yung iba sa ibang tao, at panghuli na lang po ang ating sarili. Merong decision, merong development. Kasi lahat ng mga bagay ay kailangan tumubo. Hindi tayo nanatili na baby. Narinig niyo ba ang kwento ng isang magandang butterfly? Yung proseso ng kanyang buhay para maging magandang paru-paro. Kailangan niya mamatay. Kailangan niya maging uod. Maraming proseso. So sa buhay natin, bilang manampalataya, we must be developed. May process yung ating pag-grow sa Panginoon.
At nawa, masumpungan natin ang kagalakan. So, decision, development, at pangatlo po, the discovery. The discovery. Nung madiscovery mo, you shall find rest. Sabi ng Panginoon, you shall find rest. Masusumpungan mo ang kapahingahan. Madidiscover mo sa inyong paglakad na kasama ang Panginoong Yesus, masagana yung kanyang kapahingahan kasi yung pamatok sa iyo na binigay niya, kasama siya, ay malambot. At ito ay makapagbigay ng total rest at restoration sa ating mga buhay. Mga minamahal, mga kapatid ko, if you are not living in God's rest and peace, then I can say you need more fully surrender to the yoke. Masasabi ko na ang pagsuko natin doon sa pamatok na binigay sa atin ng Panginoon. Huwag tayo mag-rely doon sa pamatok na sa ating mga sarili, kundi ang pamatok na binibigay ng Panginoong Yesus sa atin. Take on a burden for the Lord. With His help, it will be light. Alam natin sa tulong ng Panginoong Yesus, yung lahat ng ating mga kabalisaan ay magiging magaan para sa atin kasi sabi niya dito sa 30, sapagkat ang aking pamatok ay malambot at ang aking pasanin ay magaan. Ang invitation niya, come to me, all of you who are heavily laden, may burden, naglilibor pa rin, nagpapagal pa rin. Take my yoke and rest. At ibibigay ng Panginoon ang kagaanan ng buhay sa bawat isa sa atin. Mga minamahal, mga kapatid ko, do not just go to heaven carrying nothing. Huwag nawa na nakarating tayo sa langit na bayan na wala tayong dala-dala. And no one with you take on a burden. Ang challenge ng Panginoon sa atin, isuot natin ang pamatok. Wear the yoke. Kaya sabi ng Panginoon, the yoke is on you. Ang pamatok ng Panginoong Yesus ay nasa inyo na. Kaya sabi niya, ang pamatok niya ay magaan, malambot, at masumpungan natin ang kagaanan ng buhay. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. I hope na lahat po tayo ay na-challenge o meron tayong natutunan sa ating pag-aaral sa linggong ito. Matthew 11, verse 16 to 30. Ang title niya po ay The Yokes on You. Tayo manalangin. O dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat, Lord, salamat po sa natapos naming gawain. Salamat po, Panginoon, sa bawat isa na nakikinig ng gawain na ito, Father God. Kung nasusumpungan mo, Panginoon, ang mga kapatid kong ito po, Panginoon, na merong kabigatan, Father God, I ask and pray in the name of Jesus na tanggalin mo ito sa kanilang buhay po, Panginoon, at palitan mo, Panginoon, ng iyong pamatok
Yung pamatok mo, Panginoon, na magaan. Ang pamatok mo, Panginoon, na malambot. At pamatok mo, Panginoon, na magbibigay ng kapahingahan sa bawat isa sa amin. At sa oras na ito po, Panginoon, kung may nakita ka po, Panginoon, na nasa banig ng karamdaman, Father God, I ask and pray in the mighty name of Jesus na maranasan nila yung healing touch na mula sa inyo po, Panginoon. Ikaw po ang dakila namin manggagamot at nagpapagaling ng aming mga karamdaman. Father God, sa oras na ito, I ask and pray that your grace and your mercy be upon your people, O God. That the favor of man and the favor na namumula sa inyo ay patuloy na dadaloy po sa buhay ng bawat isa sa amin po, Panginoon. At dalangin ko rin po, Panginoon, ang restoration ay mangyari po, Panginoon, sa bawat isa, physically, spiritually, financially po, Panginoon. I-restore mo, Panginoon, whatever have the enemies stolen from us, O Lord. Whatever in their hand, O God, ay i-bless mo ito po, Panginoon. Maging ito po, Panginoon, sa kanilang trabaho, o sa kanilang negosyo, o sa kanilang mga pag-aaral po, Panginoon, Father God. I ask and pray na napatuloy niyo po, Panginoon, pagpalain ang bawat isa, siksiklikli at umaapaw po, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa gawain na ito at patuloy na pupurikan namin at sasalamatan sa inyong kabutihan, sa inyong katapatan, sa aming mga buhay. Salamat po, Lord. Salamat po, God. Salamat po, Holy Spirit, dahil patuloy na sinasamahan niyo po ang bawat isa sa amin. Malayo man kami sa isa't isa, ngunit nagpapasalamat kami sa bagong teknolohiya na ito, nakikinig at nakarinigan pa rin po kami. Despite po, Panginoon, dito lang po namin nagagawa po, Panginoon, sa online na gawain namin. Ito po, Panginoon. Salamat po, Panginoon, that we are praying, looking forward that in your time po, Panginoon, makapag face-to-face na kami at pabalik kami, Panginoon, sa aming pagpupuri, sa aming pagpapasalamat sa inyo po, Panginoon. At ang bawat kapatiran namin po, Panginoon, ay masaya kami na magkita-kita po, Panginoon, na sama-sama kami po, Panginoon, na i-build up namin, Panginoon, ang iyong kaharian dito sa lupa po, Panginoon. Thank you, Jesus. Salamat po, Panginoon. At sa oras na ito, mga minamahal ko, mga kapatid ko, itaas natin ating mga kanang kamay at tanggapin niyo po ang pagpapala na nagmumula sa Panginoon. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine towards you and be gracious to you. The Lord extend His face towards you and give you shalom, shalom, shalom. Lapakan natin muli ang Panginoon. Praise the Lord. Muli, isang magandang umagang pagbati po sa bawat isa at sa mga late na nagbukas ng kanilang mga FB ay good morning po sa inyo. At sa umagang ito, isang pribileyo muli na ibinigay sa inyong lingkod na mahayag ng salita ng Diyos sa umagang ito. Salamat sa kabutihan ng Diyos sa bawat isa sa atin. At announcement po, patuloy natin na suportahan ang ating gawain. Every Sunday pa rin po ay meron tayong live service, 10 p.m. po. I-like and share nyo lang po, follow nyo lang po yung link natin every Sunday. At i-share rin natin sa iba nating mga kapatiran, share natin sa mga mahal natin sa buhay. At salamat po sa patuloy na nagbibigay ng kanilang mga tithes and offering. Salamat po sa mga naguhulog sa ating mga bank account ng
na patuloy po sila na ginagamit ng Panginoon sa kanyang kaharian. No? So, pansamantala muna tayo sa mga gawain natin gano'n. Ano? At every Wednesday, ang ating prayer meeting, ito po ay 8 p.m. Salamat po sa buhay po ng bawat isa na nakikisali po sa gawain natin every Wednesday at Sunday rin po. No? Kilala kayo ng Panginoon at ang Panginoon na lang po ang mag-reward po sa inyo whatever you are doing for the name of the Lord. No? So, praise the Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. At pinabati ko ng happy birthday ang nagdidiriwang po ng kanilang mga birthday, anniversary, at ano man po na pagtitipon na nagsiselebrate in spirit po, no? Ay kasama niyo po ako at kainin na rin po ako sa mga handaan niyo. Thank you po sa buhay niyo at salamat sa Diyos na patuloy na ginagamit pa rin po ang buhay ng bawat isa sa atin. So, shalom na po. Bye na po sa bawat isa sa atin. Hallelujah. Praise the Lord.